Ito ay lahat ng hayop sumasamba, lahat ng bagay yumuyukod. Si Binibini. Gising na si Binibini. Binibini! Binibini, kayo po ay... Masamang enerhiya ng libingan ay nagtipon. Natulog ako ng 100 taon. Nang muling magising, ang unang makakita sa aking tunay na anyo sa araw na iyon ay agad na mawawala ng 100 taon na buhay. Maraming salamat sa paalala, Binibini. Sa ganitong katanda na, huwag na kayong lumuhod. Noong nakita kita, 20 taon ka pa lamang, hindi inaasahang muling imulat ang aking mga mata. Napakatanda mo na. Bakit mo pinahirapan ang sarili ng mag-isa? Para lang hintayin akong magising. Upang kapag maubos ang langis at matuyo ang ilawan, maaaring makita ng Binibini. Ako ang matandang alila, labis na karangalan. Sige na nga. Ikaw ay may malasakit. Kung gayon, samahan mo ako ng 100 taon. Salamat Binibini sa buhay. Yang, Ju, Sun, Wei, ang 4 na pamilya. Binibini, 100 taon na ang nakalipas. Kayo ang kumilos para protektahan ang 4 na angkang ito. Nangako sila, ipapadala ang pinakamahusay na inapo para maging alila ninyo. Bilang pasasalamat sa pagliligtas ng buhay, hanggang ngayon, naghintay ako. Hanggang ngayon, wala pa ring inapo. 100 taon na ang nakalipas. Kung hindi nila tutuparin ang pangako, baka ang 4 nilang angkan mapapaharap sa malaking kapahamakan. 4 na angkan, hindi pa alam ang tunay na dahilan. Akala ang Binibini, nais lang ng tao. Pumunta dito para maglingkod sa inyo. Hindi sila maglalakas loob sirain ang kasunduan ko. Baka may ibang dahilan. Sumama ka sa akin, sa pamilya Yang. Eto, paano dumating ang liham na ito? Isang daang taon na ang nakalipas. Nangako si Yang Jinghong sa Binibini. Ipapadala ang pinakamahusay na inapo sa Nanshan bilang alipin. Dumating na ang takdang panahon. Darating ang Binibini sa Yang family para bawiin ang pangako. Ano? Buksan ng Yang family ang pintuan ng mansyon, nakadamit ng itim at sabay-sabay na luluhod sa bulwagan para salubungin ang Binibini sa loob ngayong tanghaling tapat. Ama, ginamit ninyo ang gamot pampahaba ng buhay upang mabuhay ng mahina sa loob ng taon-taon, tumanas ng matinding karamdaman, at hindi sumuko sa kamatayan. Ngayong umaga, huling hininga nyo, nahinto na, nabuhay ng 120 taon, masayang paglalamay din ito. Tatay, maayos ang biyahe nyo. Maayos po ang inyong paglalakbay. Kagalang-galang. Punong pamilya. Ano ang nangyari? Kanina, nagbabantay ako sa may pintuan. Ang liham na ito, biglang naiipit sa pintuan. Nakasaad sa liham, 100 taon nang nakalibas nang ako ang kagalang-galang na matanda na ipadala sa Nanshan bilang alipin sa isang Binibini, tanghaling tapit. Pupunta siya sa pamilya Yang para bawiin ang pangako. Nung araw, sabi ng lolo ko, ako ang pinakamahusay niyang inapok. Kapag ako'y husto na sa gulang, pagkakalob niya ako sa Binibini. Mabuti na nga. Ang aking Yang family ay hindi karapat-dapat sa kapalaran na ito. Lolo, bagaman ako ay may lihim na karamdaman. Hindi naman ito hadlang para ako ay maging alipin o utusan. Ngunit dahil sa lihim kong karamdaman, hindi na ako naipadala. Pakiramdam ko alipin ako kasi nunglingan lang ng lolo. Gusto niya lang bigyan ko siya ng isa. Babaeng lampas kalahati ng siglo. Bilang alagad ng lalaki. Magmalabis. Si Ziyi ang pinakamahusay naming anak. Paano mo maibibigay? Bilang alipin lalo pa. Huwag magsalita ng walang ingat. Pagaw pumanaw si Itay. Hindi niya ito sinabi sa akin. Lalo na hindi binanggit na ibigay si Ziyi sa... Teka, saan mo sinasabing ipapadala si Ziyi? Nanshan. Nanshan.
Bago magkasakit ang lolo, tuwing ikapito ng Hulyo, ay nagdadala siya ng mamahaling regalo papunta sa Nanshan. Hindi kaya, yung dalagang may pambihirang kapangyarihan ay nakatira sa Nanshan. Binibini. Oo, sinabi ng lolo, umunlad ang aming pamilya ng daang taon dahil sa pagsuporta ng binibining ito. Tama. Pinakamalaking panghinayang ni Itay bago pumanaw ay hindi niya nakilala ang babaeng iyon. Ngayon, siya ay pumanaw na. Hindi rin ako sigurado kung totoo ang pangako kay Zie bilang alipin o hindi. Pinakamamahal ni Lolo si Z. Paano niya papayagang... Sa palagay ko, nagpadala ng sulat na ito. Tiyak na impostor. Inay, Yamang dumating sa ngalan ng binibini, maging totoo man o hindi, ay hindi natin ito maaaring tanggihan. Tanghali na, bilis buksan ang tarangkahan. Opo. Isang bagay na hindi mo pa alam kung totoo ay karapat-dapat sa iyong pagtatanggol. Paano maging alipin si Z para sa babae? Kamakailan, malamig sa akin si Yang Changfeng. Baka naman gusto lang niyang bigyan ko siya. Tumayo ka. Huwag mo kong isturbohin. Pagkamatay ni Lolo, hatiin ang ari-arian sa napakahalagang sandaling ito. Ipipilit mong tanggapin ang babae sa Yang family. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ikaw, paano ka nakapasok? Kung gusto kong pumasok, ang pamilya Yang, para sa akin, ay parang lugar na walang tao. Napakabata, mamahaling damit, hindi mukhang galing kabundukan. Parang pipit na inalagaan sa lungsod. Tumayo ka, huwag mo akong gambalain. Anong binibini? Kerida mo sa labas ito. kung ang binibining sinasabi ni Lolo ay ganito ang itsura. Pwede rin naman ako maging lalaking alaga. Hindi. Ano ba inisip ko? Ang lamig? Bakit ako lumuhod? Papasok at lalabas sa pamilya Yang na parang walang tao. Nang magtitinginan kami, may naramdaman akong takot na pumipintig. Baka naman. Siya nga ay binabanggit ni tatay, binibining na buhay ng di mabilang na taon. Si Changfeng ay masunurin sa matanda. Kung kerida ba siya? Subukan lang para malaman. Changfeng, tingnan mo siya. Walang kahit katiting na asal. Libing ng matanda, bisita siya. Umupo ng walang sinindihang insenso. Pasindihin mo ang binibini para sa kanya, ang pamilyang Yang. Kaya bang tanggapin iyon? Ayaw mong ipasindi ang insenso. Ipinasindi mo pa sa putang ito. Kaya pala, itinatanggol mo siya. Gusto mong gamitin ang pangalan niya para tanggapin ang kerida mo. Noong kabataan ni tatay, may kinilala siyang binibini bilang Panginoon. Ngunit nitong nakaraang daang taon, nawala ang binibining ito. Ang pamilyang Yang, walang nakakita sa kanya. Nakalimutan mo na ba sa silid-aklatan ng matanda? May itinatagong larawan doon. Nakalarawan ang binibini. Kung hindi siya ang binibini, hindi ko alam kung kaya niyang tanggapin ang kahihinatnan ng pagpapanggap na ito. Yang Jinghong, ganito ba kayo tinuruan na makipag-usap sa akin? Kailangan ko lang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan. Kunin mo ang larawan sa silid-aklatan. Oo. Bakit pa kailangan maging komplikado? Gisingin mo siya. Pag tinanong mo, malalaman mo. Nakatulog ako, 100 taon ang lumipas. Bakit mo pinalawig ang buhay? Nagpakatatag ka para makita ako. Sige na. Hayaang makita mo ako muli.
Ituring mo na lang bilang pagpupugay sa ating pagmamahalang Amo Alila. Sandali. Bago namatay ang lolo ko, nagdusa siya ng ilang taon. Ayaw niyang huminga. Namatay siya ng natural. Masayang paglalamay hanggat hindi nakikita ang larawan at nakumpirma ang pagkakakilanlan. Hindi kita maaaring hayaan. Nagambalain ang matanda. Gamit ang pangalan niya, gusto mong ipasok ang kerida nang hayagan sa bahay at sambahin. Panaginip mo lang yan. Pagdating ng larawan, titingnan ko kung paano ka mamamatay. Mga nakatatanda sa angkan, nakalimutan ninyo ang isang bagay. Sabi mo, ikaw ang amo ng lolo. Pero sa pagkakaalam ko, makapangyarihan niyon babae, kaya niyang gawin lahat. Ngunit ikaw, mula nang pumasok, takip mo ka, ang suot mo. Impostor ka, walang galang. Huwag pag-usapan ang kilos ng binibini nang basta-basta. Nagpe-perform ka pa rin dito. Takip mukha sa kalagitnaan ng araw. Kung hindi impostor, sira ang mukha. Mga Ginoo, dalawa siya. Hindi maaaring maging binibini. Kung sakaling nasira talaga ang mukha ng binibini, baka sakaling ako'y mula sa pagiging kalaguyog ay maging tunay na asawa. Sino? Ang sakit. Bakit ang mukha ko ay masakit na parang nasusunog? Panginoon, tama ang sinabi ng ginang. Ang binibini ay may kakayahang pasambahin ang lahat ng hayop at ipagpatira pa ang lahat ng bagay. Hindi siya kailanman masisiraan ng mukha. Tama. Naglakas loob kang lokohin ako. Talagang nakakagalit. Paano kayo pinalaki ni matandang yang? Mga ina pong walang utak? Lakas ng loob ninyo, bastos sa binibini. Hindi ba kayo natatakot sa kanya? Namatay ba siya ng dilat sa kahihiyan? Kayo ang malapit ng mamatay. Nagkukunwari pa rin kayo. Sayang, nandito ang larawan. Walang takas sa'yo ngayon. Kung wala kang tinatagong kasalanan, sa liwanag ng araw, bakit ka magtatakip ng belo? Nakatipon ng masamang enerhiya ng sinaunang libingan at ako'y natulog ng 100 taon. Nang magising ako, ang unang makakita ng tunay kong mukha ay kukunin ng 100 taon ng kanyang buhay. Sabi ko na, hindi ka dumarating ng maaga o huli, pagkamatay ng matanda, saka ka dumating. Isang kanaryong gustong lumipad sa mayamang pamilya. Pero gusto mo pang anak ko, maging alipin mo, hindi mo ba nakikita? Ano ba? Huwag kang magkunwaring mabait. Yang Chang Feng, nalinaw na, hindi siya ang binibini. Bakit hindi mo siya pinalayas agad sa Yang family? Puno ng pamilya, ginang. Nadala na ang larawan. Ibigay mo sa akin ang larawan. Sa larawang ito, narito ang tunay na mukha ng ginang. Tunay o peke ang pagkatao mo. Sa isang sulyap, malalaman na. Panginoon, ang ginang, sa larawang ito, ang anyo nito ay may ilang pagkakatulad sa kanya. Tama. Patay sa tinig at anyo. Talagang kahawig nitong dalaga. Ngunit nang pumasok siya, nakabalot agad ang mukha ng belo. Hindi namin makita ang kanyang itsura. Hindi makumpirma. Siya nga ba ang ginang? Paano makikilala kung hindi makita? Dinala na ang larawan, panahon na para sa iyo. Upang matiyak ang pagkakakilanlan. Belo ko ngayon. Hindi matatanggal. Sinabi ng ginang, ang belo ngayong araw. Hindi matatanggal. Isang tuta lang ang humadlang sa akin sa pagmamadali mong paghadlang. Natatakot ka ba? Mahayag ang kanyang tunay na mukha. Mamatay kayo sa bugbog ng angkan yang. Mangmang na hamak. Ang ginang ay natulog ng 100 taon sa libingang sinauna. Nang siya ay magising, ang kanyang mukha ay napuno ng masamang hangin. Natatakot ako na wala kang buhay. Upang mabata ang kahihinatnan ng pagtanaw sa banal na mukha. Kayong dalawa sabay nagsasalita. Sino ang tinatakot ninyo? Belong ito, tatanggalin ko. Gusto kong makita kung gaano mo ikinahihiya ang sarili mo. Walang kuwenta. Lumuhod ka.
Sampalin ang sarili. Ano ang ginawa mo sa akin? Pamilya Yang, amo at katulong. Kung nagsisisi ka ngayon, pwede kitang patawarin, di papatayin. Pagbigyan pa ako? Alam ko na. Akala mo sa pananakot na to, matatakot ako? Ayaw kong maniwala na may masama dito. Tama na, huwag ka nang magkagulo. Ako ang gulo? Hindi pa ako patay. Ganito ka ba kasabik na isama siya sa ating tahanan? Ano pa yang hindi maaaring tingnan ang mukha ng kalangitan? Tatanggalin ko itong bulok na belo. Titingnan ko kung anong mukha ang hindi ko kayang tingnan. Ikaw mismo ang humahanap ng kapighatian. Ibinibigay ko ang pagkakataong ito. Ako ay nagpapahintulot sa iyong tanggalin. Pagkamatay ko, kung may mahalagang tao na dumating sa iyang mansion, huwag kang Sige, sabihin mo. mangahas. Mangahas na tumingin sa kanyang. Tatay. Yung matandang Ginoo, hindi natapos na salita, tumutukoy kaya sa tunay na mukha ng binibini? Nagpapahintulot. Napakapangahas mong magsalita. Isang babaeng kabit, nagpapanggap. Akala mo ba tanga ako bilang asawa? Nanay, wag. Nanay, huwag mong tanggalin. Kanina ay bigla ka na lang lumuhod at sinampal. Lahat ng ito ay nagpapatunay na siya ay hindi karaniwang tao. Dahil siya nga ay ang binibini. Tama si Zay. At saka, huling salita ni Itay bago mamatay, pakiramdam ko may kinalaman sa kanya. Magsawa ka na. Huwag kang magpadalos-dalos. Yang Changfeng. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin akong parang tanga. Narito na siya. Niyuyurakan ang pagkatao ko. Bilang ina ng tahanan, pinoprotektahan mo pa siya. Yang Changfeng, makakaya mo harapin ako? Anong kalokohan yan? Nagpapanggap kang kababalaghan. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo, sa tunay na asawa, ang kahihinatnan ng paggamit ng maliit na talino. Nanay, huwag mong tanggalin. Ang bilong ito ay tinanggal ko na. At walang nangyaring konsekwensyang hindi ko kayang tanggapin. Mga tauhan, dalhin palabas ang babaeng kalaguyo ni Yang Changfeng at bugbugin hanggang mamatay. Pagbabago lang ng panahong iyon, isang pagkakataon lang. Walang dahilan, biglang may malakas na ugong? May narinig ka ba? Ito ay pagngangalit ng halimaw. Parang narinig ko. Ito kaya ang tinutukoy ng matandang Ginoo na pagsamba ng libu-libong hayop? Panginoon, ikaw, tumingin ka sa kanyang mukha. Magkatulad na magkatulad. Binibini? Talagang si Binibini. Siya ang binibini. Kung ganoon ang ginang, tinanggal ang belo. Siniraan pa siya sa dating Panginoon. May ganong relasyon? Hindi ba yon? Puno ng kasamaan ng bibig, paano ninyo nagawang ipagkamali? Ang Binibini bilang Ikaw, kayo ay talagang napakagaling na mga anak ni Matandang Yang. napakagaling ng paghahanda. Ngayon maraming peking. Nagsasagawa ng plastic surgery at pagpapaganda. Pinaniwalaan nyo? Tumahimik ka. Pinagtanggol mo pa siya. Ikaw, Itong belo, tinanggal ko na. Anong kahihinatnan? Anong kaparusahan? Wala akong nakitang isa man. Ano pang palusot? Hindi ka mabibigo. 10 segundo na lang. Ina, mukhang siya nga talaga ang binibini. Tumigil ka nga. Sabi ko na, hindi siya ang binibini. 10 segundo. Diba? Talagang hindi naniniwala hanggang hindi nakakakita ng kabaong. Mga ginang at ginoo, nasa mabuting kalagayan ako, nakatayo sa harap ninyo.
Kahit isang hibla ng buhok ay hindi nawala. Huwag nang sabihin ang 10 segundo. Kahit 10 taon pa ay kaya ko. Mukha. Ang iyong mukha. Nakakatakot ang mukha mo. Ang mukha mo. Anong nangyayari sa akin? Anong nangyari sa mukha ko? Nanay, Anong nangyari? Ang mata ko. nanay. Kumusta ka? Ang kanyang mga mata. 10 segundo. Buong 10 segundo. Hindi ito pagkakataon. Siya nga ang binibini. Mata ko. Mata ko. Tawag ng doktor. Please. Doktor. Kumusta ang mata ng nanay ko? Piraso ng salamin. Tumagos sa eyeball. 2 mata ng ginang. Hindi na masasagip. Ano? Imposible. Paano naman hindi masasagip? Ziyi. Nanay. Nanay. Dalhin si nanay sa ospital. Makakaligtas ako kung madadala ako sa ospital. Wala ka ng pagkakataon na makarating sa ospital? Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Ang natitira mong 4 na minutong buhay, mas mabuting gamitin mo na lang para sa huling habilin. 4 na minuto. Ano ibig sabihin yan? 4 na minuto. 4 na minuto. Walang muwang na hamak. Sinabihan na kita noon pa. Ang ilang bagay na hiwalay sa mundo. Hindi mo kayang salingin ng buhay ka. Hindi mo ba sinabi kanina na kung tunay ang kakayahan ng binibini ay paparusahan ka niya? Ngayon bulag ka na. Iyan ang parusa sa iyo. Sa bawat minutong susunod, mawawala sa iyo ang 10 taong buhay. Kalkulahin mo. Mabubuhay ka pa ng 4 na minuto. Matagal ko nang ibinilang iyon. Imposible siyang binibini. Alipusta lang siya sa labas. Sa madaling salita, 1 minuto, 10 buhay ang mawawala. Para itong kahang isip, huwag asahan na paniniwalaan ko ang kalokohan ninyo. Mangahas ka pang magmatuwid. Bakit ko pa sinasabi sa iyo ito? Hawakan ang senyales sa mukha at malalaman mo. Maghabi ka ng huling salita ng maaga. Senyales ng pagtanda. Manggagamot, manggagamot, dinadaya nila ako. Kasinungalingan ang lahat, kasinungalingan ang lahat, kasinungalingan lahat. Ginang ang madilim na batik sa mukha ninyo. Bukod pa riyan, mabilis humihina ang internal organ ninyo. Nangangamba ako, hindi kayo mabubuhay ng higit sa 3 minuto. Ina. Paano nangyari to? Hindi kaya, tunay siyang binibini. Nagkamali ako sa kanya. Tinanggal ko lang ang belo. Bakit nauwi ito sa kamatayan? Hindi ko naman sinasadya. Gago. Tatay? Akala mo ba sino siya? Kung hindi siya ang binibining lingraw na nagbabantay sa ikatutubo ng pamilya yang sa 1 siglo, bakit ako magiging maingat ng ganito? Humahanap ka ng sarili mong kamatayan. Huwag mong idamay ang buong pamilya yang. Halika rito. Lumuhod ka. Babaeng mangmang at walang muwang. Nagkasalang laban sa binibini. Parusahan mo po ako, binibini. Parusahan mo ako, binibini. Parusahan mo ako, binibini. Patawarin mo ako, binibini. Nagtanim ng buto, siya ang mag-aani. Ang simpleng prinsipyong ito, kailangan ko pa bang ituro sa'yo? Ang kasalanan mong ginawa mo, walang makakapagligtas sa iyo. Hindi. Binibining lingraw. Bulag ako, walang paningin, nagkasala sa inyo hindi ko alam. Binibini ng pamilya yang. Kung alam ko, di ko kukuhanin belo mo. Alam kong mali ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Ayaw kong mamatay. Alam mong nagkamali ka. Alam kong mali ako. Hindi ko dapat sinabi ang masasakit na salita. Nararapat akong mamatay. Bulag ako. Dapat akong mamatay. Maging mapagpatawad ka. Patawarin mo ako ngayon. Patawarin mo ako. Hindi ko na ito uulitin. Hindi. Natatakot kang mamatay. Nasirang bangka, maaaring ayusin. Natapong tubig, hindi na mahahakot. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ganito ba ang sinasabi? Matibay na ang iyong desisyon na kunin ng aking buhay. Sino naghasik ng buto? Sino tatanggap ng bunga? Ito ay sarili mong pagpili. Ngunit sa huli, wala akong ginawa kundi tingnan ng sandali, hindi mababawasan ang laman.
Binulag ko ang sarili kong mga mata. Hindi pa ba ito sapat? Bakit mo pa patuloy na naninindigan ng walang humpay? Huwag mong kalimutan. Ako ang ina ni Ziyi. Hindi ka ba natatakot? Tumahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. Ako ang babaeng puno ng angkanyang, ina ni Z. Binibining Lingraw, kung hindi mo ako ililigtas ngayon, hindi ko siya pahihintulutang kilalanin ka bilang kanyang Panginoon. Ina. Anong sinasabi mo? Ako ang lolo. Z. Hindi ba? Titigan mo lang ng walang ginagawa na mamatay ang iyong ina. Sabihin mo kay Binibining Ling, sabihin mo, kung di niya ako ililigtas, di mo siya makikilala habang buhay. Mali ka. Saan naman ako nagkamali? Pagbibigay ng anak mo bilang alipin sa binibini ay noon pang lumuhod ang matandang Yang sa sahig at makailang ulit na nagmakaawang makamit. Talaga bang iniisip mo na sino man ay may karapatan maging alipin ng binibini? Walang kakayahang tumingin ng malalim kung ihahambing sa akin noong araw, malayo ang kakayahan mo. Kaya nga, hindi binibini ang pumilit na tanggapin. Ang pagkakataong ito ay nanggaling mismo sa matandang lolo na pinagsumikap ang makamit. Paano nangyari ito? Nagkamali na naman ako. Nanay. Binibining Lingraw, kanina, ako ang nagkamali ng tao. Ngayon ako, sumasang-ayon na kilalanin ka ni Ziyi bilang kanyang Panginoon, pakiusap sa inyo. Sa ngalan ng matandang Ginoo ng inyong relasyon, Panginoon at alipin, pakiusap sa inyo. Pakiusap sa inyo, iligtas ninyo ako. Sino man ang naghasik ng sanhi, siya ang dapat tumanggap ng bunga. Ako, hindi ka maililigtas. Pakiusap sa inyo, Binibini. Iligtas mo ako. Nanay. Nanay. Patay na. Sinabi ko na kay Itay. Siya ang binibini. Bakit ka ba? Laging nag-aalinlangan. Sariling kasalanan. Hindi karapat-dapat mabuhay. Paglapastangan sa binibini. Nagdulot ng ganitong wakas, sarili niyang gawa ang kanyang kapalaran. Mula ngayon sa talaangkanan ng Yang, wala nang G ng Yang. Dalhin niyo siya palayo. Binibining Lingraw, maaari ba akong makiusap sa inyo? Sinauna ang aral ng angkan Yang, ang buong angkan ay dapat magpasakop sa binibini. Lahat ng ito ay dahil sa iyong ina, sarili niyang gawa ang kanyang kapalaran, mga bagay na hindi dapat hilingin. Huwag hilingin. Gusto ko pa rin itanong, yung batch ng mga antigo na itinago ng ina ko, nasaan? Si Yang, mahina ang paningin, hindi nakilala agad ang binibini, hinayaan pang manghamon ang hangal na babae sa pananalita. Ako si Yang Changfeng ng angkan Yang. Humihingi ng tawad sa binibini. Ang angkanyang humihingi ng tawad sa binibini. Napalaki kayong grupo ng mga inapo. Yang Jinghong's True Destiny. Binibini, katawan ng matandang lalaki ng pamilyang Yang at mga organo. Tila matagal nang humina. Dapat ay namatay na 10 taon na ang nakalipas. Parang gamit ang gamot. Pilit na pinabuhay ng 10 taon. Parang may hindi natupad na huling hiling. Paano niya nalaman? Isang alipin sa tabi ng binibini, may ganyang matalas na mataba. Meron. Kung gayon, gisingin natin siya para tanungin. Hindi guni-guni. Ito ay kanyang nilikha nang walang anuman. Yang, Z, halika. Pumunta. Bilisan mo. Painumin mo siya ng gamot.
Yang Jinghong, bumalik ka na. Yang Jinghong, bumalik ka na. Lolo? Lolo? Ito. Di ako nananaginip, no? Nagkamali pa ako ng akala kay Lolo. Gusto pala ni Lolo akong gawing lalaking alaga. Naku, dapat ako mamatay. Lao Zhang, mukha mo noong 20. Libing ang Nanshan, ako naman. Salamat sa buhay mula sa binibini, 100 taon. Pagkaloob ng buhay, bumalik na ang binibini. Binibini nga talaga. 10 taon na. Nakahintay rin ako sa araw na ito. Puno ng angkan, binibining lingraw. Nailigtas niya ang matandang Panginoon. Naligtas na. Ito, sa ilalim ng langit, mayroon palang ganoong kahima-himalang bagay. Lolo. Z, kilalanin mo siya. Nag-aalaga sa amin. Panginoon ng 4 na angkan. Binibining lingraw. Lumuhod ka agad. 100 taong paghihiwalay. Akala ko wala ng pagkakataon na makita muli ang binibini. Binibini, ginamit ko ang gamot pampahaba ng buhay. Nagtiis ng 10 taon para hintayin ang sandaling ito. May napakalaking paghihirap nais ikwento ng inyong matandang alipin. Tumayo ka na. 100 taon na ang nakalipas. Itinalaga ko ang angkan ng Yang na pinuno ng 4 na angkan. Iniwan ko sa iyo ang abanikong gawa sa kaliskis ng dragon, upang tiyakin na ang 4 na angkan ay laging kumikiling sa kapakinabangan at umiiwas sa kapahamakan. Sabihin mo, ano na kalagayan ng 4 na angkan? Pinipini. Nagkanulo ang angkan ng Wei. Pagkakanulo. Paano nila ito nagawa? Ang hampon ng angkan ng Wei, mapanlin lang. Dinaya ako at inagaw ang abanikong yari sa kaliskis ng dragon. Inangkin niya ito. Ano 2. Dragon Scale Weapon. Hindi ko alam. Ayon sa aking ama, ang abanikong ito yari sa kaliskis ng gintong dragon. Sa unang ihip, gagabayan ng isa ng walang sagabal. Sa ikalawang ihip, tutulungan ng angkan na baliktarin ang masamang kapalaran. Sa ikatlong ihip, mababago ng angkan ang tadhana laban sa lahat ng pagsubok. Binibini, mayroon ka pala. Ganito kabanal at pambihira. Magayang Zusun, Wei 4 na angkan. Para sa iyong proteksyon, naging pangunahing angkan sa gitnang rehiyon. Ngunit hindi namin inasahan ang angkan ng Wei. Ay, napakasakim. 10 taon na ang nakalipas, lumapit sa akin ang ampo ni Wei Tingfeng. At nagsabi, si Wei Tingfeng ay naghihirap sa sakit. Humiram ng abanikong yari sa kaliskis ng dragon sa loob ng 3 araw. Naisip ko, isa siya sa 4 na pinoprotektahan mong angkan. Ipinahiram ko sa kanya ang abanikong gawa sa Dragon Scale. Di ko inasahan. Pagkalipas ng 3 araw, nang kunin ko sa kanyang bahay, hindi niya ibinalik ang mahiwagang abaniko. Gusto pa niya akong patayin para matahimik. Ikaw, nilason mo ang tsaa. Bakit? Yamang naibigay na sa akin ang abanikong yari sa kaliskis ng dragon, sa akin na ito. Ikaw. Dalhin ang matanda, pabalik sa angkan ng Yang. Hayaan ang angkan ng Yang na ilibing siya ng maayos. Salamat, binibini bago ka mahimbing. Binigyan mo ako ng pildoras laban sa kamatayan, kaya hindi ako namatay sa angkan ng Wei noon pang 10 taon na ang nakalilipas. Binibini, ninakaw ng pamilyang Wei ang abanikong kaliskis dragon. Hindi nila ako napatahimik sa pagpatay. Nang maglaon, pinagbintangan pa nila ako. Ngayon, pamilyang Sun at Zhu. Sinasabi nilang tinalikuran ko ang binibini at pinutol ang lahat ng ugnayan sa akin. Si Wei Tingfeng, paano nang agaw? Nang gamit ni binibini, sawa na siya sa buhay. Hindi pa niya nakikita ang binibini. Akala niya walang saysay ang reputasyon nito. Noong ibinigay ko sa iyo ang abanikong kaliskis dragon, noon, ano ang ipinangako mo sa akin? Abanikong kaliskis dragon, regalo ng dating kaibigan. Pagkalipas ng 100 taon, upang muling makita siya. Huwag itong mawala kailanman. Tandaan mo itong mabuti, Yang Jinghong. Nabigo ang matandang alipin sa tiwala ng binibini. Wala na akong mukhang maipapakita sa kanya. Ngunit si Z, may dalisay at mabuting puso, pinakamahusay na supling ng pamilyang Yang. Kung hindi ikinahihiya,
Si Ziyi na ang maglilingkod sa inyo. Zi, lumuhod ka agad. Oo. Mahihirapang magkaisa muli ang apat na pamilya. At mahirap umunlad ang dating pangako na pawang nawalang saysay. Mula ngayon, pipili ako ng isa sa apat na pamilya na susunod sa akin. Lolo, Sa pagbabalik ng Binibini, isang pamilya lang ba ang tutulungan niya? hindi niya ako pinili. Bilang alipin, ayaw niya sa akin. Kung ayaw niya, wag. Parang may nagmamahal pa sa posisyon na yun. Binibini, si Wei Tingfeng ay napakatalino. Paano siya napakaloko para agawin ang aba ni kong Kaliskis Dragon? Tawagin mo siya rito para malaman natin. Zhu Zhengying, Wei Tingfeng, Sun Wu Wei. Magmadali kayong pumunta sa Yang family para makipagkita sa akin. Ano? May puting ilaw sa pintuan ng Yang family. Baka may namatay. Hindi ko binantayan ng Yang family. Magpadala ng tao para magsiyasat. Zhu Zhengying, Sun Wu Wei. Magmadali kayo sa Yang family para makita ako. Bumalik na ang Binibini. Makalipas ang 100 taon. Si Yang Jinghong na taksil. Nagnakaw pa ng bentilador ng kaliskis ng dragon ng Binibini. Nakabalik na si Binibini. Tingnan ko siya. Lolo. Muntik na kitang makalimutan. Magpalit ka ng formal na damit. Maghanda na, pupunta tayo sa Yang Manor. Lolo, nababaliw ka na naman. Ako ang tunay na young master ng pamilyang Zhu. Ang iyong minamahal na apo. Pinalilingkod mo ko sa iba. Ikaw, Kuneho. Lolo, wag mo akong iilusyon. Sinasabi mong si Binibining Lingraw ang kumokontrol sa buhay at kamatayan. Ikaw, paslit na Kuneho. Umuunlad ang pamilyang Zhu natin dahil sa proteksyon ni Binibining Lingraw. Alipin niya. Ako pa nung una, nagmakaawa ng nakaluhod at umiiyak. Nangahas ka, Lolo. Matanda ka lang. Nailusyonan ng manloloko. Walang taong makagagawa ng lahat sa mundo. Pupunta ka ba? Wag. Wag mong basagin. Pupunta ako. Tara, pupunta na nga ako. Control sa buhay at kamatayan. Tingnan natin kung paano kita ibubunyag. Hindi ako pupunta. Hindi pupunta. Sumama ka sa akin. Mamamatay ako rito, si Sun Xiao. Hindi magiging alipin ng matandang babae. Lolo, kalimutan mo na ang balak na yan. Walang hiyang bata. Huwag mong bastusin ang Binibini. Babalatan kita. Xiao, pangako ni Lolo. 1 araw lang. Sige na. Sumama ka kay Binibining Lingraw ng 1 araw. Kung ayaw mo, hindi ka napipilitin ni Lolo. Sinabi mo yan ha? 1 araw lang. 1 araw lang. Pagtiisan ko lang ang araw na ito. Babalik ako bilang young master. Hindi ako. Magpapatali sa matandang sinungaling. Oh! Hintayin ang pagbabalik ng Binibini. Gaganti siya para sa akin at sa Lolo. 10 taon na kayong nakakulong sa akin. Matigas pa rin ang ulo ninyo? Ilang taon na akong inampon ng pamilya Wei? Hindi pa kailanman nakita. Ang sinumang binibining may pambihirang kapangyarihan. Sasagipin tayo ng Binibini. Binibini pa? Nasa bingit ng kamatayan, nangangahas ka pang manakot sa akin? Ako ang nagkamali. 1 sandali ng kahinaan, 30 taon na ang nakalipas ay nagdulot sa pamilya Wei ng malaking kapahamakan. Noong panahong iyon, halos walang buhay. Ang batang nagmakaawa na ampunin ko ay sa huli nagtubo ng mga pangil. Kasalanan ko, hindi ako nag-ingat sa ampon. Narinig niya ng patago. Ang banal na kapangyarihan ng pamaypay na Kaliskis Dragon ay hindi lamang winasak ang pamilya Yang, kundi naging sanhi pa na manakaw ng ampon ang pamaypay na Kaliskis Dragon. Binibini, may kasalanan ako. Nahihiya ako sa inyo. Nung una, naawa sa iwang lolo. Kaya dinala ka rito. Hindi inasahang isang kapahamakan pala ang dala. Hindi mo lamang inangkin ang pamilya Wei, kundi ninakaw mo pa ang pamaypay na Kaliskis Dragon ng Binibini. Hindi ka patatawarin ng Binibini. Wei Feng, tumigil ka na.
Ibalik mo na ang pamaypay na Kaliskis Dragon sa pamilya Yang at palalayain ako at si Heng hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, ang binibini. Matandang gago, nangangahas ka pang takutin ako sa binibini mong yan? Kung totoong meron niyang ganoong tao, matagal na sana niyang iniligtas kayo. Paano mangyayari yon? Talagang masyadong excited sa pagbabalik ng binibini. Nagkakaroon na nga ng guni-guni. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon? Sabihin mo, ano nga ba talaga ang silbi ng Dragon Scale fan? Ikaw, akala mo nakakuha ng Dragon Scale fan sa panloloko. Malalabanan mo na ang tadhana at maging tao sa ibabaw ng iba. Nagkakalungkot at nakakatawa. Ngayon, buong Pamilya Wei ay akin na. Sinong magsasabing hindi ako tao sa ibabaw ng iba kapag nalaman ko kung paano gamitin ang Dragon Scale fan? Akin na ang buong Central Region. Lolo, Ayaw mo pa rin magsabi, no? Huwag mong sisihin sa akin kung balin ko ulit ang isang binti ng iyong apo. Gusto kong makita kayong dalawa kung gaano talaga katigas ang inyong mga bibig. Wait, Ting Feng. Dali-daling pumunta sa iyong family para makipagkita sa akin. Anong tunog iyon? Sino ang nasa diyan? Dala ng mahinahong hangin ang tunog ng kampanilya. Si Binibini. Tumawag si Binibini. Makalipas ang maraming taon. Sa wakas ay nahintay ko ang pagbabalik ni Binibini. Matandang hayop ka. Huwag kang magpanggap dito sa harap ko. Kayo mag-ama, nakakulong sa akin ng 10 taon. Wala ka namang nakita na dumating siya para iligtas ka. Kahit pa man, buhay pa, yang walang kwentang Binibini mo. Anong magagawa niya sa akin? wala kang alam sa kakayahan ni Binibini. Halimo kang tumutumbas ng kabutihan ng masama. Maghintay ka, babalik na si Binibini. Yan na ang katapusan mo. Kung gayon, nais kong makita kung ano ang magagawa niya sa akin. Mga tao, Pangulo ng pamilya. yung nasa Yang family ang Binibini. Sulatan mo siya. Sabihin mo, Dragon Scale fan, nasa akin, Wei Feng. Tingnan natin kung kukunin niya. Gagawin ko na ito. Kayong dalawa, laging inaasam na iligtas kayo ng Binibini. Ibibigay ko na sa kanya isang pagkakataon para mamatay para sa paggamit ng bentilador na hugis kaliskis trako. 10 taon na tayo, mas pipiliin ninyong mamatay kaysa magsalita. Hayaan ninyong ang inyong tinatawag na matandang Binibini ay dumating. Humph! Kung hindi rin siya magsasalita, mamatay na kayong lahat ng magkakasama. Si Oheng. Magtiyaga pa, malapit na ang Binibini. Dumating na siya para iligtas tayo. Kasalanan ng lolo ko, nagkamali ako. Hindi nakilala ang tunay na ugali. Kaya ikaw ay dumanas ng 10 taon ng pangingibabaw. Lolo, ayos lang ako. Malapit nang dumating ang Binibini. Mabubuti tayong lahat. Si Oheng. Malapit na nating malampasan ito. Isang grupo ng mga gago. Paano ko kayo inatasan? Mahalagang bisita. Dapat igalang. Tratuhin ng may malaking paggalang. Ngunit kayo ang nagpahintulot sa babaeng iyon na umalipusta sa Binibini. Natikman na ni Inay ang masamang bunga. Lolo, wag na ho kayong... Binibini, ipinadala na sa angkan ng Zhu at Sun. Ang mensahe, 2 angkan nila. Dadali ng mga apo para dumalaw. Magmasid kang mabuti. Karapatan bilang alipin. Dapat mapasatingin sa angkan nating Yang. Lolo, Binibining Lingraw, malinaw na humahamak sa akin. Bakit ko pa magpapakita ng init sa isang malamig na pagsalubong? Mga opisyal at maharlika, nagkabasagan ng ulo. Gustong makita ang Binibini. Ngunit hindi pa rin nakita. Umalis ka para maglingkod sa pagpapahinga ng Binibini. Kung hindi ka magiging alipin ng Binibini, papatid natin ang ugnayang lolo at apo. Hindi ba ito si Lawson? Nabalitaan kong tamad ka. Buong araw. Walang trabaho. Hindi gumagawa ng tama. Ipadala siya rito para maglingkod sa Binibini. Masama yata. Hindi pa rin kayang pantayan. Yaong nasa pamilya ninyo Ginoong Zhu. Sa unang araw ng kanyang pag-upo sa kumpanya,
Pinabagsak agad ang mga share ng 5%. Aray, huwag papahirapan ang binibini. Lao Tzu, hindi ka matapat. Mabilis ang apo ko. Magugustuhan ito ng binibini. Matalino ang apo ko, kaya magugustuhan siya ng binibini. Tignan natin. Tignan natin. Narito para sa formalidad, magsasang araw lang ako't aalis. Parang iba sa amin. Gustong maging alipin maaari. Hindi ako magiging alipin. Ano man ang sabihin? Ako pa rin ang pinakamahusay na supling ng pamilyang Yang. Hinamak niya ako. Bakit ko siya pagsisilbihan ng mababa? Wala na ba akong muka? Yang Jinghong, bumalik ka na. Ngunit mukhang may talaga siya. Baka pumunta na lang ako. Hala, hindi. Kung isusuka niya ako, paano kung hindi niya ako tanggapin? Gino. Anong nangyari? Gino, tumating ang mga pamilyang Sun at Chu. Nagsabing makikipagkita sa binibini. Ang bilis naman. Sino ang dumating? Dumating na sina Ji-san at Ji-Zhu. Pinapababa ka agad ng matanda. Lahat nito. Lahat ay dumating na. Sige. Naiintindihan ko. Tiyak na darating sila para agawin sa akin ang binibini. Nakasuot ng napaka-formal. Inayos pa ang buhok. Hindi ako gusto ng binibini. Paano ninyo magagawa? Agawin siya sa akin sa ganitong paraan. Hindi pwede. Magpapalit din ako ng damit. Yang Jinghong, taksil ka, buhay ka pala. Inangkin mo ang kaliskis Draco. Nagkunwari kang may sakit para di makipagkita. Bakit hindi ka kinonfiska ng binibini? May nakasabit na puting ilaw sa pintuan ni Yang. Akala ko patay ka na. Ano? Patay ka na. Buhayin ka ulit ng binibini. Gayon, ang pamilya Wei ang nagnakaw ng abanikong Kaliskis Dragon. Mahaba ang istorya. Pinagmumukhang kababalaghan. Itinuturing pang kayamanan ang sirang abaniko. Lolo mo, mukhang matalino. Bakit naniniwala sa malinaw na kasinungalingan? Nakatulog ng 100 taon. Pagkiskis ng daliri, nag-iba ang mundo. Sila lang ang hangal na naniniwala. Hindi ako maloloko niya. Pagdating ng matandang babae, tatalakayin ko sa kanya. Gawin akong alipin niya. Imposible. Maglingkod sa higit 100 taong gulang bilang alipin ng matandang halimaw, ukalay na rin ang lolo ko. Tiyak na dumating na ang matandang babae. Ito hindi maaari. Mga inapo ni Lola siguro. Kung ganito ka makalangit, gusto kong maging alipin kahit isang araw. Hindi rin naman. Hindi pwede. Ako ang ginoo ng Angkanzu. Paano ako nagkaroon ng ganitong mapanganib na kaisipan? Apo niya ito. Maya-maya, darating si Lola. Tayo na. Binibini, isang kisap mata at 100 taon kami. Sa wakas ay hinintay ka namin. Binibini, sa wakas ay nakabalik na po kayo. Binibining Zia. 1 taon na lang sa 100 taon. Huwag nang magbigay ng malaking paggalang. Maupo na. Lolo, nalilito na ba sa katandaan? Lampas 100 taon na, yumukod sa isang nakababata. Wala kang alam. Lolo, malabo na mata mo sa katandaan. Malaki agwat ng edad. Nagkakamali ka pa. Bilis, isuot ang salamin. Anong malabong mata? Kung hindi malabo ang mata mo, paano mo siya nakilala bilang binibini? Binibini, tawagin mo ang lola mo. May sasabihin ako sa kanya. Anong lola siya? Ang aming Panginoon ng 4 na angkan ng gitna. Binibining Ling Rao. Anong sinasabi mo? Ngunit lolo, mukhang 21 lang. Paano posible? Kung hindi, kayo na mga pinuno ng 4 na angkan.
Bakit lagpas ang 100 taon na ang edad? At hanggang ngayon ay mukhang parang 50 o 60 taong gulang. Lin, ang kakayahan ng binibini, hindi natin kayang isipin. Tandaan mo, pamilyang Zhu, narito dahil sa kanya. Dahil lamang sa kanya. Ang sinabi sa akin ni Lolo noon, hindi pala pagmamalabis, kundi totoo. Paano posible iyan? Ano ang gagawin ngayon? Batang itsura si Lolo dahil maayos siyang mag-alaga ng sarili. Tingnan mo, nabuhay siya ng 100 taon. Paano posible ang itsura niya? Gumawa si Lolo ng kasinungalingan para mapasunod ako. Hindi ako maloloko. Maghintay ka, haharapin ko na siya. Binibini. Hindi ko alam kung paano niyo naisip ang lolo ko na kayang gawin niyo ang lahat. Ngunit ngayon seryoso akong nagsasabi sa inyo ako. Si Zulin kahit papatayin. Hindi pwede, Binibini. Matanda. Nagpadala lang ang pamilyang Wei ng liham. Ikaw ang tinanggap na. Walang kwentang binibini ng matandang linta. Ako ang kumuha ng abanikong Kaliskis Dragon, sina Wei Tingfeng at ang kanyang apo. 10 taon kong pinahirapan. Naghihintay na iligtas mo sila. Di ko lang alam kung may lakas ka ng loob. Ang tagal na mula nang may nagsalita sa akin ng ganyan. Sabi ko na nga ba, paano may nakapagnakaw ng gamit ng binibini? Pamilya Wei, nagpalaki nito. Hangal na ampon. Ampon! Taksil si Wei Tingfeng! Kaya pala nitong 10 taon, hindi ko nakita si Wei Tingfeng. May iba palang dahilan. Isang hamak na ampon ang nagnakaw ng abanikong Kaliskis Dragon. Binibini, paglabas mo ngayong kulang ka sa mabilis na kamay ng kabataan, mas mabuting isama ang apo ko sa pamilya Wei, Lolo. Hindi pa ako. Binibini, matalino ang apo ko. Mas angkop siyang sumama sa inyo. Walang pinag-aralan ang apo mo. Pabaya ang apo mo. Mas karapat dapat ang apo ko. Karapat dapat ang apo ko. Karapat dapat ang apo ko. Apo ko karapat dapat. Nasaan na si Ziye? Tingnan mo itong dalawang pamilya. Mag-aaway na para magpasikat sa binibini. Eto na siya. Ziyi! Si Ziyi, matapat at mahusay. Pinakaangkop siya sa inyo. Nawala mo ang abanikong Kaliskis Dragon ng binibini. Anong sigaw mo? Wala namang sinabi si Binibini. Ziyi ang pinakaangkop. Ako ang karapat dapat. Karapat dapat ako. Anong karapatan mo? Huwag na kayong mag-away. Ako, sabi ko na ako. Ako na ang pupunta. Ang sulat na ito, ginawang niya lang ng marahan, ay kusa itong nagliyab, SSS. Unless I'm mistaken. Sige. Mauna ka nang magsalita. Kanina, ano ang gusto mong ipaalam sa akin? Eddie, yun nga. Sa palagay ko ang mga Wei ay mga walang kwentang tao. Kung hindi, samahan ko na lang kayo sa angkan ng Wei. Huy. Kanina sa may pintuan, hindi mo ba sinabing Binibini, sa tingin ko, mas angkop na ako ang sumama sa inyo. Binibini, ang ventilador ng Kaliskis ng Dragon na ito ay nawala ng angkan ng Yang. May obligasyon ako sumama sa inyo para bawiin ito. Noong araw, hirap kaming paalisin ng 4. Ngayon, may dumating na 3 na walang hiya't salbahe. Di sumabay na kayong lahat. Sino nagsabi kanina, mamamatay na lang kaysa maging alipin? Ngayon, dikit ng dikit. Masakit na ba mukha mo? Sino nagsabing lalantad kay Binibini? Ngayon nakita mong pambihira ang kakayahan niya? Gusto mo na namang manatili ng walang hiya? Kung may hiya ka. Kung may bayag ka, huwag kang... Tama na. Sigurado ba tayo mag-aaway-aaway tayong 3? Anong ibig mong sabihin? Binibini, sakay na po. Saz,
Puno ng sambahayan. Naihatid na ang liham sa angkan ng yang. Sabi ng mga tauhan sa ibaba, hindi nila nakita. Ang matandang babae na lampas 100 taon ang lumabas. Malamang na. Hindi siya darating para magligtas. Akala ko pa naman. Ang binibining laging nasa isip mo ay may malaking kakayahan, pero isa lang naman pala siyang duwag na walang silbi na puro kayabangan lang. Hindi mo ba siya hinihintay para iligtas ka? Dumating ba siya? Naku, taong walang hiya. Hindi karapat-dapat sa bentilador na lolong kaliskis ng binibini. Lolong Kaliskis. Noong panahong iyon, ipinagkatiwala ng binibini sa angkan ng yang. Pero ang lolo ko hindi kasali sa angkan ng yang. Paano niya malalaman kung paano gamitin ang Lolong Kaliskis? Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Ang 4 ninyong angkan ay isang puso't isip. Maari bang hindi niya alam? Noong panahong iyon, ikaw at ang matanda, ang sinabi ninyo sa silid aklatan, narinig ko ang lahat ng malinaw. Heng, tandaan mo, binibini ang abanikong kaliskis ng dragon na ipinahiram sa angkan ng yang. 2 pagpaypay ay tutulong sa pamilyang bumaliktad sa masamang kapalaran. Makakapag-angat sa angkan para baguhin ang tadhana laban sa langit. Ang aming angkan ay umunlad ng 100 taon, isang himala. Ang inyong angkan ng Wei, 100 taon na ang nakalipas, isang pangkat ng mababang uri ng alilang kabayo na kaya nitong tumalon at maging pinakamataas na angkan dahil sa abanikong kaliskis ng dragon, hindi ba? Lahat tisismis. Chismis. Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magsalita? Kung gayon, ikaw at lolo mo ay wala ng halaga. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka pa rin magsasalita, papatayin ko na kayong maglolo. Wei Tingfeng, isa lamang ang mahal mong apo. Pag-isipan mong mabuti. 3, 2, isa. Kung gusto nyong malaman kung paano gamitin ang Dragon Scale Fan, bakit di nyo tanungin ang may-ari mismo? Binibini, binibini, kayo po ba talaga yan? Binibini, ito ba ang kanlungan? Panginoon ng aming 4 na angkan. Buwisit! Nagpanggap na naman siya. Natulog lang ako ng sandali. Bakit ganito na ang itsura ko? Kasalanan ng matandang alipin na hindi nakilala ang tunay na ugali bilang alipin ng binibini, napahiya ko ang binibini. Huwag kang magpanggap ng malalim na pagmamahal ng amo at alipin sa harap ko. Kung gayon, ikaw ang inapo ng matandang iyon? Ang nakatatanda sa pamilya mo, takot pumunta sa Wei family para mamatay, kaya ikaw ang ipinadala bilang kapalit? Isara mo ang aso mo, ang dapat mamatay. Kapag kausap ako, tumingala ka. Humiga ka. Ako, bakit hindi ako makagalaw? Ikaw. Puta ka. Ano ang ginawa mo sa akin? Walang galang na pananalita. Sampalin ang bibig. Ganon ba? Nagpanggap na naman siya.
Bulag ba kayong lahat? Pinapanood lang ninyo akong mapailalim. Magaling ka. Kaya pala naglakas loob kang pumunta sa Pamilya Wei para mamatay. May ilang talento ka nga. Mga panlilin lang. Gusto kong malaman kung gaano katalino kagaling. Mangmang. Walang luwang, ngunit walang takot. Paano ako nakakagalaw ulit? Pangulo ng pamilya. Kumusta ka na? Marunong ka ng traditional Chinese medicine? Sugat ng pangulo ng pamilya. Ang babaeng ito ay medyo kakaiba. Mamaya humanap ng dahilan. Umalis muna. Nakakatakot. Ito ba ay bagay na magagawa ng tao? Nakita mo ba? Binibining lingraw, isang kamay lang. Pagkatapos siya ay... Lumipad siya palabas. Mga 50 metro ang layo. Nakikita ko, hindi ako bulag. Bakit ka? Hindi man lang nagulat. Ayon. 3 oras na. Nakita ko mismo. Binibining lingraw. Binuhay ang lolo ko. Kung ito maliit na bagay. Anong nakakagulat? Ano? Ang lolo mo ba talaga ay... Bakit kayo nagtataka ng ganyan? Sa hinaharap, sumunod kay Binibini. Marami pa sa hinaharap. Dapat masanay ng maaga. 8 tadyang ang baling. Pagdurugo ng internal organ. Anumang oras ay maaaring may panganib sa buhay. Marahil kailangan dalhin agad sa ospital. Hindi alintana kung paano mo ginawa. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Ngunit ito, ang pamilya Wei ay hindi magpapalampas nito. Ipadala muna ang pangulo ng pamilya sa ospital. Pinayagan ko ba kayong umalis? Wei Feng, kahapon mo pa sinasabi, hinihintay mo ang binibini para hingin ng abani kong kaliskis Draco. Bakit ngayon umurong ka na lang? Gusto mo nang tumakas? Binibini. Nasa kanyang kamay ang kaliskis Draco. Huwag siyang patakas. Hindi siya makaaalis. Hindi ito mabuksan. Aalis ka saan? Mga panlilin lang naman ang lahat ng ito. Natakot kayo nang hindi na makagalaw? Hindi po, Panginoon. Ang babaeng ito ay medyo kakaiba siya. Kanina pa namin malinaw na hindi makagalaw. Isang pangkat ng mga walang silbing basura. Meron kang kaunting mga panlilin lang na pandaraya. Ngunit isipin, pinalaki ako sa takot. Magkakamali ka. Kung ibibigay mo ngayon ang paraan ng paggamit ng abani kong kaliskis Draco sa akin, maaari pa kitang patawarin nang hindi ka pinapatay. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung magpapakita ako ng totoong lakas. Nakikilala ng kaliskis Draco ang tunay na may-ari. Hindi mo ito may gagalaw. At wala kang kapalaran na igalaw ito. Hindi ba ito si Panginoong Wei na gustong magpakita ng totoong lakas? Bakit mo ko binibigyan ng malaking parangal? Humarap ka pa sa akin ng mga panlilin lang na ito. Okay. Ang galing mo. Patay na ba kayong lahat? Patayin niyo siya para sa akin. Baliin ang isa niyang binti. Gantimpala ng 100 milyong pisong cash. Pilitin siyang ituro kung paano gamitin ang abaniko. Magmay-ari ng 5% ng pag-ari ng pamilyang Wei. 5% pag-aari. Okay. Hindi ako pinalaki sa takot. Marami kami. Hindi kayang gapiin ng babaeng tulad mo. Kapatid, sugurin ninyo. Nawala silang lahat. Ito yung sinasabi ni Lolo.
na makapagpabago sa langit at lupa at magpapanggayupa pa sa lahat. Diyos ko! Ano ba yun? Eto, kailangan din ba nating masanay? Sa inyong mga padalos-dalos na itsura at magiging alila pa kayo ng binibini, nakakahiya talaga. Hindi ito maaari. Hindi sila patay. Pandilin lang ito. Tama. Lumabas kayo. Lumabas kayong lahat. Anong ginawa mo sa kanila? Sino ka talaga? Sinabi ba ng binibini? May-ari ng abanikong kaliskis Draco, pinatunayan sa pagluhod ni Waiting Feng 100 taon na ang nakalipas. Binibini? Imposible ito. Ang matandang linta na ito ay 100 taon na ngayon. Ang binibining, kinilala niya. Imposibleng mas bata siya sa kanya. Paano ang binibining ito? Ay 20 ilang taon pa lang. Isang hamak na langgam. Paano maiisip ang kapangyarihan ng makalangit? Binalaan na kita. Matandang alila, buong galang na tinatanggap ang pagbabalik ng binibini. Siya ang tunay na may-ari ng pamilyang Wei. Imposible ito. Wala kang kaalaman sa kakayahan ng binibini. Ikaw na, masamang tao na gumanti ng masama sa kabutihan. Kapag nakabalik na ang binibini, dumating na ang iyong katapusan. Kung totoo ang sinabi ni Wei Tingfeng, ay pawang totoo kung gayon ako? Hindi ba ako? Napahiya ng isang ampon ng ganoon na lamang. Waiting Feng, kung hindi mo mapamahalaan ang pamilyang Wei, papaatubayin ko si Zichen. Maaasahan ninyo, binibini. Hindi na mauulit. Binibini, mahina ang kanilang hininga para malapit na mawalan ng malay. Nandito ako. Hindi sila mamamatay. Halika. Ang lolo ko, tapat nga sa akin. Maraming salamat, binibini, sa pagbibigay ng gamot. Totoo nga. Ang mga sinabi nitong matandang ito, lahat pala ay totoo. Apelido mo, Wei. Mga kasalanan mo, ipagkakatiwala sa pamilya Wei para aksyonan. Tungkol sa ventilador na may kaliskis ng dragon, isusuko mo ba? O kukunin ko ba ito ng personal? Tama? Pati ang ventilador na may kaliskis ng dragon. Hindi ko isusuko ang ventilador na may kaliskis ng dragon. Hindi mo ako mapapakilaman. Kahit ikaw ang walang kwentang dalaga ng pamilya Wei, ano pa ang magagawa mo? Ngayon ako ang tunay na pinuno ng pamilya Wei. Ang abanikong kaliskis ng dragon na nagbabago ng kapalaran ay nasa akin. Hindi nang angahulugang takot ako sa iyo. Sa harap ng kamatayan, matitigas pa rin ang iyong salita. Kung ganoon, ako mismo ang kukuha nito. Sa buong pamilya Wei, ako lang nakakaalam kung nasaan ang kaliskis ng dragon para makuha ang abaniko. Dumaan ka sa akin. Subalit, ibibigay ko sa iyo ang kaliskis ng dragon. Maaari ring mangyari, papatayin mo sila, itataguyod ako, upang maging pinakamataas sa 4 na pamilya. Kung hindi, huwag ka nang umasa sa buong buhay mo na makuha ang kaliskis ng dragon. Wasakin ko na lang ito. Isang natutunaw na kandila, nagsusumika pa ring makamit ang maliit na pag-asa. Ngunit labis mo naman itinataas ang sarili mo. Ano ang ginawa mo sa akin?
Naglakas loob kang patayin ako? Hindi ka ba natatakot? Hindi makuha. Dragon, kaliskis, pamaypay? Akala mo ba talaga? Isang nilalang na nakakaangat sa batas ng mundo. Matatakot sa banta mo? Binalaan na kita. Pero pinilit mo pa rin na ikamatay ng katawan at mawala ang kaluluwa bago ka tumigil. Pagkamatay ng katawan at pagkawala ng kaluluwa. Paano? Ganito. Ito ang lolo. Ang binibini na inasam niya sa loob ng 10 taon. Ang Panginoon ng 4 na dakilang pamilya. At ang tagapagligtas ko mula sa pagdurusa. Matandang alipin, lumuhod para magpasalamat dahil sa pagligtas mo. Bini-bini, 100 taon na nangako ako na ibibigay ang pinakamahusay na inapo sa inyo bilang alipin. Henga, matatag ang kalooban, mahinahon at matalino. Umaasa ako na hindi siya aayawan ng binibini. Bumaba ka na. Kilalanin ang binibini bilang iyong Panginoon. Isa na naman kumakalaban sa akin para sa binibini. Isa na naman. Kayong 4 na angkan. Mahirap magkaisa. Ang usapin ng 4 na dakilang pamilya ay tapos na. Ngayon, pipili ako mula sa kanila ng isang angkan na susunod sa akin. Simula ngayon, ang gitnang rehiyon mawawala ng 4 na angkan. Yang Zhu, Sun at Wei. 100 taon na ang nakalipas, kaming 4 na angkan dahil sa binibini na nagbigay ng payo. Sa loob lamang ng ilang taon ay biglang naging pinakamakapangyarihan sa gitnang rehiyon at umunlad ng 100 taon ng walang paghina. Maraming salamat sa patnubay, Binibini. Kung pipili ang binibini ng maglilingkod, katulad ni Ginoong Jiang, makakatulong sa angkan, maging nangungunang angkan sa kabisera. Binibini, kakabalik mo lang. Baka may asikasuhin ka pa. Maaari bang payagan si Xiao Heng na pansamantalang maglingkod sa iyong tabi? Pinapayagan? Maraming salamat, Binibini. Ang ngiting to parang baliw. 9 sa 10, nagsanay sa salamin. Hindi ito mabuting tao. Ako ang unang nakita sa binibini. Ang pwestong ito bilang alila ay dapat akin. Kailangan ko mag-isip ng paraan sa harap niya. Binibini! Ang ampo ng angkang Wei ay namatay. Kung gayon, nawala ang ventilador mong kaliskis ng dragon. Ano ang gagawin? Hey naku. Hayaan mo na siyang na makausap ang binibini. May kaluluwa ang lahat ng bagay. Mula sa lahat ng bagay, tumuturo sa akin ang daan. Ngayon ang mga batang standby. Ay ganoon katuso. Ito ang lagi sinasabi ng lolo ko. Lahat ng bagay ay yumuyukod. Nakita mo ba? Kumilos sa mga kaluluwa. Ito ang ating binibini. Bitiwan, loko ka. Sino ang may sabing ating binibini? Malinaw naman na iyan ang aking binibini. Tungkol sa abani kong may kaliskis ng dragon, kahit walang kinalaman sa'yo, ngunit nagsimula ito dahil sa'yo. Pagkatapos malutas ang usapin ng pamilya Wei, humayo ka, tanggapin ang 30 palo ayon sa batas. Matandang alila, sundin ang utos. Nababaliw ka? Bakit mo ako hinihila? Hilahin mo yung may apelidong Jiang. Nakakaba sa harap ng binibini. Mapansin. Hawak kamay ng 40 segundo. Masayang-masaya ka na. Magkakapatid tayong lahat. Dapat mo rin kaming bigyan ng pagkakataon. Hoy! Bumalik ka. Huwag sumiksik. Hayaan ako lumabas. Aray. Hey naku, bitawan mo na ako. Bitawan mo ako, hayaan mo ako mauna, Kuya Yang. Kanina, nakausap mo si Binibini.
Isang buong pangusap na 12 salita. Lahat tayo ay kasama ni Binibini. Huwag makasarili. Aray, bitawan mo ako. Bitawan mo ako? Hayaan mo ako mauna. Hayaan mo akong mauna. Bitawan mo ako. Ang mga iyon, kumpara sa kapanahunan ko, noong inagaw namin si Binibini. Malayong malayo. Tama na. Tama na. Pwede bang gamitin ninyo ang utak na maayos? Huwag na kayo mag-away. Naunahan na tayo niyang gago na apelidong Zhang. Nag-away ang alimangot tagak. Nakinabang ang mga isda? Tuso mong bata ka. Wei Feng, ito ang kulungan ni Lolo. 10 taon akong nanatili rito. Binibini. Hindi kaya itinago ni Wei Feng ang aba ni kong Kaliskis Dragon? Rito. Narito. Nakatago ang bagay sa ilalim nito. Itinago niya ang aba ni kong Kaliskis Dragon sa harap naming ni Lolo. Kaya pala, hindi namin matagpuan sa loob ng mahabang panahon. Binibini, maingat ako sa trabaho. Ako na ang kukuha ng abani ko. Binibini, may bagay nga talaga. Binibini, may laman talaga ito. Binibini. Ang laman nito ay iyong aba ni kong Kaliskis ng Dragon. Isang maliit na abani ko ito. Sa unang pagwagayway, makakapagbigay ng maayos na kapalaran. Sa ikalawang pagwagayway, nabaliktarin ang masamang kapalaran. Sa ikatlong pagwagayway, makakapag-angat sa isang angkan na baguhin ang kanilang tadhana. Kung mapupunta sa ordinaryong tao, hindi magdulot ng malaking kaguluhan. Dragon Scale Abanico. 100 taon na ang nakalilipas. Yari ito sa kaliskis ng ginintuang dragon. Abaniko, kilala ang may-ari. Maliban sa Binibini at sa itinalagang 4 na angkan, ay hindi maaaring humipo nito. Napaka makapangyarihan ito. Anong mangyayari kung may ibang humipo dito? Iyon. Mahawakan ito ng iba, anong mangyayari? Kung mahawakan ng iba, matinding lamig hanggang buto, malas na sumusunod. Sa loob ng 1 taon, masisira ang pamilya at mawawalan ng buhay. Ang pamaypay nito, may ganitong katalinuhan. Hindi katakatakang binigyan ng pansin ng Binibini. Pagkalipas ng 100 taon, susunod ako sa sensasyon ng Dragon Scale fan para hanapin ka. Sige, wag ililigaw ito. Maliligaw ka. Di kita mahahanap. Tapos na ang 100 taon. Sa tingin ko, siya ay nasa daan na upang hanapin ako. Binibini, may problema ba? Ang pamaypay na ito ay peke. Ano? Peke? Ang kahimahimalang abani kong Kaliskis Dragon ay hindi lihim sa Pamilya Wei. Ang ampon ng Pamilya Wei, kahit na itinago niya ng napakalalim ang bagay, ay may maiiwan pa ring bakas. Tunay na abani kong Kaliskis Dragon, napalitan na ng iba. Wow, Wei Feng, ang tangang to. Ninakawan na siya sa sariling tahanan, hindi niya alam. Naputol na ang bakas. Saan hahanapin ang tunay na Kaliskis Dragon? Iniisip ko pa lang kung paano makakapagpakilala. Heto na mismo ang pagkakataon. Ang huling mananatili sa tabi ng Binibini ay ako lamang. Nawala ang abani kong Kaliskis Dragon. Dahil sa pamilya Yang, bubuhos ko ang aking kakayahan para hanapin ang abani kong Kaliskis Dragon para sa inyo. Kailangan ko lang ng 1 buwan. Binibini. Nawala ang Kaliskis Dragon. Malaki ang pananagutan ng Pamilya Wei. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong magbayad, puri. 2 lang. Linggo. Hindi pwede. Malawak ang koneksyon ko. Kailangan ko lang ng 1 linggo. Binibini. Ako talaga. Ako na po, Binibini. Ako na. Kaya ko, Binibini. Ang Kaliskis Dragon ay nakikilala ang tunay na may-ari. Kapag hinawakan ng dayuhan, daranasin niya ang kapahamakan. Yamang buo ang inyong loob. Ang paghahanap sa abani kong Kaliskis Dragon ay ipagkakatiwala ko sa inyo. Sa loob ng 1 araw, kailangan kong makita ang resulta. Isang araw lang. Ako ang unang makakita ng Dragon Scale Abanico. Binibini. Ako ang pipiliin niyang katulong. Lolo.
lolo kong tunay. Inabukasan ng imo po. Nasa iyo ang pag-asa. Tatay, binibini mismo nagsabi. Binigyan ako ng isang araw para malaman ko na saan ang Dragon Scale Abanico. Lolo, anong nalaman mo? Naghihintay ang apo mo para iligtas mo siya. Kailangan mo talaga akong tulungan. Ako ang mauna. Malaman ko na saan ang Dragon Scale Abanico. Tiyak na magbabago ang tingin sa akin ng binibini. Anim na oras na ang nakalipas. Wala man lang nangyari. Ang mga katulong ngayon talagang mahina. Bilang tapat na katulong ng binibini, dapat ako na ang kusang. Lutasin ang problema niya. Hoy, Ako si Jiang Zichen. Kausapin mo ang pinuno ng Jiang sa telepono. lolo sa tuhod. Ang pamilyang Wei sa gitna, napalitan ng huwad na Dragon Scale Abanico. 3 oras ka na lang. Hanapin mo iyon. Ano man ang gawin mo. 3 oras. Hindi magagawa. Mukhang ang posisyon ng pinuno ng Zhang. Oras na para palitan ang pinuno. Lolo ko ito. Nalaman ko ng balita tungkol sa kaliskis ng dragon. Aba, sinasabi ko sa inyong 3. Ano maganda sa pagiging utusan? Mas mabuti pang umuwi ng maaga. Magbinibini na lang kayo. Hindi maganda maging utusan. Bakit di ka umuwi? Magbinibini ka na lang. Sino kaya ang mananaig? Hindi pa tiyak. Ang huling may iwan sa tabi ni Binibini. Ako talaga yon. Binibini. Nalaman namin ang balita. Nalaman ko na. Sa lawal ko. Yang, baliw ka ba? Bakit ako lang hinaharang? Bitiwan mo ako. Puta, suot mo pa ang Tom and Jerry. Nanonood ka ng cartoons? Anong pinag-aagawan mo? Trabaho sa paghahain ng tsaa? Una, alisin ang bata. Panoorin to. Sapatos ko. Saluhin mo. Sapatos ko. Son, hinding-hindi kita patatawarin. Binibini, hindi ko pinahaya ang misyon. Ang balita sa Abanicong kaliskis ng dragon ay... Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Pinapanood ko kayong magsiyasat sa Abanicong Kaliskis Dragon. Nagsisiyasat ng napakahirap kasing edad ng lolo mo. Nagpasiya ako, tutulungan ko kayo. Ikaw, paano mo nagawa ito? Natuklasan ko ang Abanicong Kaliskis Dragon. Mga pamangkin, hindi na kailangang magpasalamat. Binibini, narito ang mga dokumento. Matandang linta. Walang hiya ka talaga. Naglalaban ang tagak at kabibe. Ang mangingista ang kumita. Kaming 4. Magpapatuloy pa ba tayo? Mukhang ang pinakamalaking kaaway natin ay siya. Pinakamalaking kaaway ko kayong 3. Ngayon, nais ninyong gawin ang digmaan tungo sa kapayapaan? Kapag naalis ko na si Zhang, siya ka tayo magkaaway. Mga kapatid, Pasok kayo. Magsalita kayo. Ano ang natuklasan ninyo? Binibini, Abanicong kaliskis dragon. Pinalitan ng utusan ng pamilyang Wei. Nang simula ng taon, napunta ito sa pamilyang Su. Timog lalawigan. Mula nang makuha ng pamilyang Su ang Abanicong Kaliskis Dragon, sunod-sunod ang masamang kapalaran. Kahit ang negosyo nila sa real estate ay naapektuhan. Sa loob ng kalahating taon, malapit nang mabangkarote ang pamilyang Su. natuklasan ko. Binibini, magulo na ngayon ang pamilyang Su at humahanap sila ng maestro para humingi ng tulong. Medyo nakapasa. Isang grupo ng mga walang hiya at hamak na batang lalaki. Hindi ko inakalang talagang nahanap nila. Binibining Su. Bakit niya ako tinawagan? Ako at pamilya Su. Walang relasyon. Binibining Su, may kailangan po ba? Batang Ginoong Yang, nabalitaan ko. 10 taon nang nakaratay sa karamdaman ng matandang Ginoong Yang. Kaninang umaga, ipinahayag pa ang libing. Ngunit kanina lamang, may chismis na nagsasabing,
Ang matandang Ginoong Yang ay muling nabuhay. Totoo ba to? Tunay nga. Kaya, Pamilya Yang, dinalaw ng isang dakilang taong may pambihirang kakayahan. Ang taong yun, ang bumuhay sa iyong lolo. Anong gusto mo? Alam mo naman, ang pamilya Su ay sunod-sunod sa mga sakuna kamakailan. Ang aking mga magulang ay lalong pinahihirapan ng lamig, kaya mas mabuti pang mamatay na lang. Nais kong kumbidahin ang dakilang taong iyon upang iligtas ang aming pamilya, Su. Bilbine, nabalitaan ng pamilya Su. Ang kapapalaghang muling pagkabuhay ng aking lolo. Nais po sana nilang humingi ng tulong ninyo para sa pamilya Su. Kung gayon, puntahan natin sila. Walang problema. Pumayag na ang aking binibine. Hinawakan ng mga bagay na hindi dapat hawakan. Nag-iisip ka pa rin na humanap ng dalubhasa upang malutas ang kapahamakan. Gusto nakawin ang bentilador ng kaliskis ng dragon. Dapat mamatay silang lahat. Dalubhasa. Tuloy po kayo sa loob. Hindi mo ba sinabi noon? Nakasing edad ka ng aking lolo? Kayo. Matatanda na kayo. Ang ganitong bagay. Ipagkatiwala na lang sa mga kabataan. Huwag kayong magmadaling umalis. Ginoong Jiang, ilang taon ka nang naglilingkod sa Binibini? Magbigay ka ng karanasan sa amin, mga nakababata. Bitiwan mo ako. Kayong dalawang batang walang alam, masyado pang mahina ang loob. Binibining Yang, dumating na rin kayo. Nasaan ang matalinong nagligtas sa lolo mo? Bakit hindi niya sinamahan ng matanda? Ito, ang matalinong nagligtas sa buhay ng lolo ko. Binibining Lingyaw. Ito. Napakabata pa. Binibining Lingraw. Ang mga binatang Ginoo, medyo komplikado ang kalagayan sa aming tahanan. Mangyaring sumama kayo sa akin. Ginoong Lin, kalahating taon na ang nakalilipas. Nakuha ang abaniko. Kayo ba ang malulutas sa kagipitan ng pamilya namin? Napakakaiba ng abanikong ito. Sa karaniwang tao, kapag nahawakan, parang humawak ng kumukulong putik, matinding sakit, parang tinutusok ang buto, ngunit kakatwa sa katawan. Walang makitang anumang sugat. Subalit nang hinawakan ito ni Ginoong Lin, ay hindi siya lubos na naapektuhan. Mukhang siya ang napili namin. Kahit may guantes, ramdam pa rin ang naninikit na lamig. Walang duda, ito ang abanikong kaliskis ng dragon ng pinuno. Ginoong Lin, naniniwala na ako ngayon na tunay kang may kakayahan. Kalahating taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Su namin ay sunod-sunod na sinuwerte. Anumang gawin ay laging palpak. Kahit sa ordinaryong pagkain, ay makakakain ka ng kalahating karayong. Kapag naglalakad sa kalye, hindi man lang inaasahang aksidente ang mangyayari, ay sasalpok ang isang truck. Sa nakaraang kalahating taon, talagang namuhay kami ng puno ng pangamba. Lalo na kapag gabi. Kapag dumilim na, ang lahat ng buto sa katawan ko ay parang ibinabad sa tubig yelo. Nananakit ng matindi. Guro Lin, itong pamaypay na ibigay ko na sa inyo. Dapat nyo kaming tulungan. Aming pamilyang Su. Tulungan kayo. Hindi ako narito para tulungan kayo. Guro Lin, kailangan mo talaga kaming tulungan. Ang aming pamilyang Su. Tulungan kayo. Hindi ako narito para tulungan kayo. Hinanap ako ng boss kahapon. Sabi niya, nadama niyang nasa pamilyang Su ang kaliskis ng dragon. Boss Ido. Kandilang sumisip-sip ng kaluluwa. Patayin ang mitsa ng kandila. Ang humawak sa abanikong kaliskis ng dragon. Hindi mabubuhay. Sa susunod na araw, humayo ka. Opo.
Dumating na ang takdang panahon. May mga bagay na walang pakialam sa buhay o kamatayan. Nangahas magnakaw ng abanikong kaliskis ng dragon na ibinigay ko. Inutusan ako ng boss na kunin ang abanikong kaliskis ng dragon. Ng mga hangal sa huling paglalakbay. Huwag mag-alala, pinuno ng Su. Ako bahala. Ito'y kandilang naglilipat ng kaluluwa. Patayin ang kandila. Ang inyong pamilyang Su ay makakabalik sa normal. Sige. Tay, nanay. Dinala ko ng taong makakaligtas sa pamilyang Su. Ang mataas na tao. Bakit kapag tinitignan ko siya, may pangingilabot at kabalisahan ako, mas matinding pakiramdam kaysa nang makita ko ang pinuno ng maraming beses. Guni-guni, tiyak na guni-guni lang ito. Paano siya mas malakas kaysa sa pinuno? Papa, wag mong isipin na bata pa si Binibining Ling Xiao. Pero may tunay siyang kakayahan. Sa pagtulong niya, gaganda ang kalagayan ng pamilyang Su. Pasensya na at naaksaya mo ang biyahe, Binibini. Ang problema ng aming pamilyang Su ay nalutas na ni Ginoong Lin. Ikaw naman, bakit hindi ka nagpaalam? Bago mo dinala dito. Ang sinasabi mong pagkalutas, nasa iyong kamay na kandila ng panunupil sa kaluluwa. Paano niya nalaman yung kandila ng panunupil sa kaluluwa? Anong kandila ng panunupil sa kaluluwa? Pinuno ng pamilyang Su, sabi nila, isang trabaho, isang dalubhasa lang. Hindi ba ito pagkatiwala sa akin? O paghamak sa akin? Hala, Ginoong Lin, pakihinahon po ninyo. Paano mo nadala rito? Isang dekorasyon lang? Nagkagulo? Dalhin mo siya palayo agad. Pangahas. Matandang mangmang at ignorante na naman. Kung wala ang abanikong kaliskis ng dragon sa pamilya Su, sa inyong kakayahan lamang, sa buhay na ito, ni hindi ninyo makikita ang mukha ng Binibini. Isa pang, tangang nagnanasa sa kaliskis ng dragon, ang ipinamigay ng aming pinuno, hindi para sa karaniwang tao na may buhay para makialam. Sa totoo lang, dahil sa abanikong kaliskis ng dragon kayo na parito. Kasama ang palad, ang abanikong kaliskis ng dragon na ito, naipasa ko na kay Master Lin. Ang problema ng aming pamilya Su ay naresolba na sa tulong ni Master Lin. Kaya, hindi na namin kailangan ang inyong pag-aalala. Magsiuwi na lamang kayo. Hindi siya narito para iligtas ang inyong pamilya, Su. Binibini Ling raw? Ano ang ibig mong sabihin? Kapag sinindihan ang kandilang sumisira ng pusong ito, sinumang humawak sa abanikong kaliskis ng dragon ay hindi mabubuhay pagdating ng ikalawang araw. Huwag kang manalanta rito. Batang babae, paano magkakaroon ng ganitong malupit na aura? Gawa-gawang kwento. Walang katotohanan yun. Panginoong Su, ang kandila ng duksin ay mahalagang kayamanang minana sa aking mga ninuno. Tenging ito ang makakatulong sa inyo sa pagharap sa kagipitan. Ngunit siya, mukhang wala pang 20 taong gulang. Marahil, hindi pa tapos mag-aral. Ang ganitong uri ng tao, ganong katiwala. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Paghahanda sa pagkuha ng abaniko, sapat na ang ginawa mo. Ngunit itong dragonfly, hindi dapat hawakan ang bagay ng angkan, Su. Wala akong balak makialam. Ngunit akin ito. Hindi mo madadala. Itong dragon's wing langgam. Ikaw ang maghahandog. O kukunin ko. Natatakot lang ako na kung ibibigay ko to sa'yo, wala kang kakayahang kunin. Higit pa riyan ang langgam na palikpik ng dragon. Ipinagkaloob ng pinuno ng angkan ng Su bilang gantimpala sa tagapagligtas ng buhay. Pinuno ng angkan ng Su? Oh. Tatay, bigyan mo na ng abaniko si Binibining Ling raw. Hindi siya karaniwan. Si matandang Ginoong Yang ay may sakit ng 10 taon. Malinaw na patay na. Si Binibining Ling raw ang bumuhay sa kanya. Ano? Mabubuhay pa ba ang patay? Naniniwala ka sa kalokohan? Tatay, kahit hindi ka maniwala sa akin, dapat ka maniwala kay Ginoong Yang. Pinuno ng angkan ng Su? Huwag mo ko sisihin. Hindi kita binilaan. Ngayon naman, ayalim mo na magalang ang langgam na palipik ng dragon. Lumuhod at makiusap sa Binibini na iligtas ang angkan ng Su. Ngunit kayo,
20% na lang ng tsansa ninyong mabuhay. Kung hindi, hintayin ninyo ang inyong kapalaran. Ikaw ay ang panganay na anak ng Yang family mula sa gitna. Lalaking naglilingkod sa babae, tumutulong maglinis at maglipat ng bangko, nagpanggap bilang panganay ng Yang family. Tatay! Siya si Yang Zi. Maniwala ka sa akin. Hangal ka talaga. Lalaking naghain ng tsaa sa babae. Tuta! Paano maaaring maging panganay ng Yang family? Aray! Master Lin, tinulungan ninyo ang Su family sa kagipitan. Nasa inyo na ang Kaliskis Dragon. Ito ay sa inyo na. Ang kinahinatnan ng Su family ay hindi naman kawalan. Sinabi ito ng patriarka ng Su family. Akin na ang abaniko. Binibini, payo ko sa inyo. Pigilin ninyo ang inyong balak. Kilala ng Kaliskis Dragon. Hindi mo kayang tiisin ang mga kahinatnan. Nagkakamali ka. Hindi kita nakikipagkasundo. Bumalik ka. Paano nangyari ito? Ang bagay ng amo. Bakit sumunod sa babae? Siya, hawak niya ito. Bakit parang walang nangyari? Dahil sa guwantes ng amo, kaya ko nahawakan ng Kaliskis Dragon na abaniko. Paano niya nagawa? Sino siya? Sasabihin ko sa'yo ang binibini namin. Ang tunay na may-ari ng abanikong Kaliskis Draco. Walang hiya. Malinaw ang amo ko. Ang tunay na may-ari ng abanikong Kaliskis Draco. Ngunit ang pakiramdam niya sa akin ay nakakatakot. Hindi ako direkto makikipagsapalaran. Uunahan ko na sa pagtakas. Ganito pala. Yamang pinili ka ng abanikong Kaliskis Draco. Hindi na kita gagambalaan pa. Hintayin mo. Babalik ako para hanapin ang amo ko. Manggahas kang isipin ang Kaliskis Draco. Pupulbusin ka ng amo ko. Paalam. Hay! Ginanglin! Mahal. Maaari rin niyang hawakan ng Kaliskis Draco. Mukhang mas magaling siya kaysa kay Ginang Lin. May mas malaking kakayahan. Baka mali ang napili natin. Hindi mangyayari iyon. Itay, patuloy ka pa bang magbubulag-bulagan? Kalahating taon na ang nakalilipas, sinabi ko sa'yo. Huwag mong hawakan ng mga bagay na hindi alam ang pinagmulan. Pinilit mo pa rin bilhin ang abanikong iyon. Ngayon, sinasabi ko sa'yo. Binibiniling raw, tanging makakapagligtas sa pamilya Su. Pinilit mo pa rin makinig kay Ginang Len? Itay, humingi ka ng tawad kay Binibiniling raw. Makakahabol pa tayo kung hihingi tayo ng tulong para sa pamilya Su. Binibiniling raw, ibinabalik ng pamilya Su ang abanikong Kaliskis Draco. Maawa po kayo. Pakiunat po ang inyong kamay. Iligtas po ang aming pamilya Su. Binibiniling raw. Isang batang babae. Gusto niya bang magmakaawa ako sa kanya? Tungkol sa pamilya Su, wala akong kinalaman. Binibiningling raw. Ang tatay ko ay hindi lang marunong tumingin ng tao. Kanina, may nasabi siya na nakasakit sa inyo. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Maging mabait po sana kayo. Tulungan ninyo ang pamilya Su. Tumayo ka. Ito si Master Lin. Binigay niya ang Duksinju kandila. Kapag sinindihan ito, mawawala ang kapahamakan. Hindi na kailangang magmakaawa. Tatay, sinabi ni Binibiningling raw. Hindi may liligtas ng kandilang ito ang pamilya Su. Mas lalo pa nitong papasamayin ang sitwasyon natin. Bakit mo? Pangpapabida lang niya ang lahat ng ito. Hindi ako naniniwala na mas magaling pa ang isang batang babae na 20 anyos lang kaysa kay Master Lin. Mga taong malapit nang mamatay, huwag nang pansinin ang sinasabi nila. Umalis na tayo. Binibiningling raw. Ikaw ay napakamataas. Hindi ka namin maabot. Hindi naman kailangan tayo sumpain na tayo ay mamamatay na. Mahal, sindihan na natin ang kandila ngayon para malaman niya na huwag masyadong magmalaki. Sige. Tatay. Nababaliw na ba siya? Gusto niya maghanap ng kamatayan? Tatay, kung totoo si Binibiningling raw, ang pamilya natin, wala na tayong magagawa. Ano ba ang alam mo? Kapag nasindihan na ang Duksinju ang aming pamilya Su, ay babalik sa swerte na mayroon kalahating taon na ang nakalipas. Si Master Lin, hindi ako lolokohin.
Binibining Lingraw. Nakita mo na? Ang kandila. Nasindihan na namin. Pamilya Su, tinutulungan ni Master Lin. Kaya hindi na namin kailangan ang iyong pagpapanggap na mahalaga. Napakakaloko ninyo. Ito, paano bigla na lang pumangit? Naalala ko, nang tanggalin ni nanay ang maskara ni Binibini. Ganito rin kalakas ang ingay. Di kaya ang pamilya Su. Hindi mabubuhay hanggang bukas? Alis na tayo. Bilisan ninyo. Walang problema. Nagbago lang ang panahon. Ito ang altar ng ninuno ng pamilya Su. Paano ba bigla na lang nasira? Tableta ng ninuno ng Angkang Su. Bakit biglang nadurog? Ina. Ito ang galang na pamana sa pamilya. Ito ang isinusuot ko ng mahigit 30 taon. Paano naging ganito kagulang? Tumayo ka na. Asawa. Baka may masamang nangyari. Nagkataon lang dapat iyon. Kanina pa siling raw. Tatay. Sabihin mong nagkataon lang yan. Nabasag ang tableta at ang galang ni Ina. Nagkataon lang din daw. Ano naman ito? Nagkataon lang pa rin ba sa tingin mo? Paano kusa nagliyab ang kurtina? Kumuha ng tubig, patayin ang apoy. Opo. Pinuno ng angkan, masamang balita, nawalan ng tubig. Anong sinabi mo? Tawag sa bumbero para pumuksan ng apoy. Opo. Paano nangyari? Isang beses lang nagkataon, ngunit ngayon. Maaari bang tama ang sinabi ng batang babae kapag nagliyab ang kandila, lahat ng miyembro ng Angkang Su hindi mabubuhay pagdating ng ikalawang araw? Kung wala siyang kakahayan, ang tagapagmana ng makapangyarihang Angkang Yang, bakit siya magpapakababa sa kanya? Bakit? Ayaw mo talaga maniwala sa akin? Anak na babae. Maari bang talagang siya ang binata ng Angkang Yang? Yang Zi. Ito ang patriarka ng Angkang Yang. Siya nga ang panganay na binata ng Yang. Asawa. Nagkamali ba talaga tayo? Nahaligtaan ko. Ang Lin na iyon ay hindi nagpakita ng kabutihang loob. Dali, hindi pa siya kalayo. Humingi tayo ng tawad para siya bumalik. Binibini. Hindi kaya ang pamilyang Su kumain ng masamang bunga, nagsisimula ng magsisi, at humingi ng tulong sa inyo. Nauubos na ang kandila. Wala silang kapalaran. Na makita ako pang muli. Nasa pintuan na siya. Di pa sapat yun? Pagkatapos inumin ng tsaa, paalisin mo na siya. Sige. Hinay-hinay lang. Ang sinabi ni Binibini Lingaw sa pamilyang Su, lahat ay natupad. Buti na lang nasa oras pa. Malapit na nating makita si Lingaw. Mula sa bahay ng Su dito, wala pang 100 li ang layo. Ngunit marami kaming aksidente. Halos mawala ng buhay. Bagong bili ang kotse, sumabog na ang gulong. Halos tumalon sa ilog. Anong nangyayari? Buksan natin ang radiator. Bagong bili pa lang nasira na naman? Tatay. Tuloy, nasangkot pa sa disgrasya. Ako, ang bulag na hindi nakakilala sa bundok tay, halos malingatan ang dalubhasa. Anak, bilisan mo. Dalhin mo ako kay Binibining Lingraw upang humingi ng tawad. Anuman ang mangyari, kailangan kong makuha ang kanyang kapatawaran. Tatay, kung naisip mo to ng mas maaga, napakaganda sana. Huli na ba? Basta't makamtan lamang ang kapatawaran ni Binibining Lingraw, hindi pa huli ang lahat. Bilisan mo.
Tatay? Tatay, kumusta ka? Tatay, gising ka na tatay. Patay na. Halos makikita na natin. Si Binibining Ling raw. Bakit? Paano ito nangyari? Hindi ito totoo. Inay, anong nangyari sa'yo, Inay? Huwag mo akong takutin. Inay? Bakit? Bakit nagkaganito ang lahat? Halos makikita na natin si Binibining Ling raw. Patay na. Sinabi ng Binibini, walang buhay ang pamilya Su kung makita siya muli. Kahit nasa pintuan na sila, mamamatay pa rin ba sila? Pakiusap kay Ginoong yang ipaabot mo. Kay Binibining Ling raw, humihingi ng saklolo si Suya ng pamilyang Su. Nakikiusap sa Binibini na iligtas ang buhay ng aking mga magulang. Sinindihan na ang kandila. Buhay at kamatayan, may takdang palad. Inumin mo ang tiyan na ito at umalis ka na. Binibini, ininom niya ang tsaa. Sinabi niya, hindi na ako makakaabala sa Binibini. Nakuha ko na ang bentilador ng dragon. Panahon na para tawagan siya. Hoy, Ginoo. Sa harap ng pinto. Dalawang walang hiya ang dumating ng gugulo. May nangyari sa iyong family. Sige, naintindihan ko na. Binibini, 2 tao ang dumating sa iyong family. Nagbabala na. Wawasakin nila ang 4 na pamilya sa gitna. Boss, nalaman ko na ang lahat. Yang, Su, Sun, Wei, 4 na pamilya sa gitna, alipin lahat ng babaeng yon. Wala ni isang mabuti sa kanila. Isang pangkat ng mga karaniwang tao. Nakawin ninyo ang gamit ko. Maglakas loob kayong gumulo sa Yang family. Naghahanap kayo ng kamatayan. Sige. Boss, magaling ang suntok. Sabihin mo sa Binibini na maghintay siya. Manggahas pag nakawin ng bentilador ng kaliskis ng dragon ng boss ko ni hindi man lang nag-isip kung may buhay pa siyang magamit iyon. Itong batang ito? Sino ba talaga siya? Paano niya nagawa na magkaroon ng nakakatakot na kapangyarihan? Tumawag ka na ba kay Ziyi na ipaalam ko na sa Ginoo? Sabi ng Ginoo, babalik na sila kaagad. Ganitong mahinang kakayahan. Abani kong kaliskis dragon na ibinigay ko. Di alam ang laki ng mundo. Binatang Ginoo, dahan-dahan ka. Itong mahiwagang abaniko, mula pa noong 100 taon, ay pagmamayari na ng aming Binibini, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan sa mga magnanakaw. Dahil sa inyo, nahirapan akong maghanap ng 2 buwan. Nangangahas pa kayong sabihin hindi pagkakaunawaan. Hindi ganyan. Ang abanikong ito ay sa Binibini. May hindi pagkakaunawaan dito. Nasa bahay ng suwa ko, ang tuso nilang babae. Mula sa aking mga kamay, inagaw ang abanikong Kaliskis Dragon. Sabi niya, sa kanya ang abanikong Kaliskis Dragon. Nakita ko mismo. Nangangahas ka pang ipagtanggol siya. Ikaw, talagang nakakagalit. Sumbain kayong lahat. Uubusin ko muna kayo. Saka ko hahanapin ang masamang babaeng iyon para maningil. Wakas na. Ilang araw pa lang mula nang iligtas ako ng Binibini. Mamamatay na naman. Kanino ka maniningil? Nabalik na ang Binibini. Boss, siya nga. Siya ang kumuha sa iyo ng benteng may kaliskis ng dragon. Akala ko nagtago ka't hindi na makabalik. Tamang-tama ang pagdating mo. Sige, bumalik ka. Gusto kong makita kung ano ang naghahanap ng sariling kamatayan. Nang kinuha mo ang benteng may kaliskis ng dragon ko, hindi mo inakalayan, no? May koneksyon ako. Narito na ang boss ko. Payo ko sa'yo, ibalik mo agad ang benteng may kaliskis ng dragon. Pag nagalit ang boss ko, hindi mo kayang harapin ang kahihinatnan. Sabihin mo, magnanakaw ng benteng may kaliskis ng dragon. Oo nga.
Gago ka. Gago. Yun pala. Magnanakaw pala ako. Hindi. Anong magnanakaw? Walang ganun. Panginoon, pagkatapos ng 137 taon, 4 oras, 19 minuto, sa wakas nakita-kita. Bakit ka hindi nagsasalita? Ako yung dragon noong 137 taon na ang nakalipas, na iyong iniligtas. Paano ka naging ganito kawalang puso? Paano mo ako nakalimutan? Kung alam ko lang sana, hindi na sana ako nagpagaling. Maging buwan mong dragon na lang sana. Hindi nakalimutan. Medyo matagal lang talaga ang nakalipas, kaya medyo nalilito na. Hindi nakalimutan. Bakit hindi mo tinatanggap ang mga binigay ko? Iyon ang pinakamahalagang kalasag ng puso. Ipinahiram ko lang pansamantala sa kanila. Ngayon, naibalik na ito. Ano raw sabi niya? Isang dragon mula sa higit 100 taon lang nakalilipas. Baka ito nga ang iniisip ko. Ayan na naman. May isa pang dragon. Nakikipag-agawan sa akin sa binibini. Amo, Isang araw lang sa tabi niya. Mga bagay na di ko nakita sa buong buhay ko. Lahat nasaksihan ko na. Ikaw pala ang amo ng boss. Napakalaking bagay nito. Boss, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ang aking tadyang, nabali kaya. Ang sakit. Kanina ko pa sinasabi, baka malaking pagkakamali ito. Ngayon na ayos na. Magkakapatid na naman tayo. Ipatawag ko ang doktor para sa iyo. Bilis. Magmadali ka. 100 taon na ang nakalipas. Ngunit mukha pa ring 5 o 6 na taong gulang. Talagang napakatuso. Walang pinipiling paraan. Lumakita siya sa binibini. 1 oras at 4 na minuto na. Walang hiya. Sa palagay ko, ayusin muna ang alitan sa loob bago ang dayuhan. Tama ka. Amo, ang hirap ng buhay ko nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos nating maghiwalay, nakatagpo ako ng masamang babaeng Baining. Pinuputol niya ang kuko ng dragon ko. Para to sa ambergris. Tingnan mo ang aking mga kuko. Naputol lahat ng kanyang pang-ipit. 100 taon para sa 2 milimetro. Ambergris. Pilit niyang sinasabing ito, ang materyales para sa ambergris. Napakalaking kahihiyan. Ipaghiganti mo ako. Ambergris, nakakagamot ng kakaibang sakit. Naalala ko. Sige, tingnan ko. Maganda pa rin tayo kahit walang mga kuko. Talaga? Siyempre. Kung gayon, puputulin ko ang natsisirang para gawing ambergris para sa'yo. Ayos lang ba? Sige. Binibini, kami rin ay makagagawa ng pamaypay at pabango para sa inyo kahit wala kaming kaliskis ng dragon. Ngunit, meron kaming mga buto sa binti. Huwag mo kaming pabayaan. Binibini. Binibini, huwag mo kaming pabayaan. Binibini! Binibini, huwag kalimutan, narito pa rin ang inyong matandang utusan. Binibini.